Capricorn, welcome to your second week of April reading. Kamusta kayo? Thank you so much sa inyong support, sa mga laging nanonood, nag-aabang, nag-appreciate ng ating mga readings. Gayon din, pati sa mga nag-subscribe na sa ating YouTube, pati nag-like and follow sa ating Facebook page. At pati na rin sa ating mga laging nag-a-avail ng personal readings natin. PM lang kayo sa aking official na Facebook page kung balak nyong mag-avail ng personal reading services. Shoutout sa ating mga YouTube channel members at yung nag-avail ng subscription sa ating Facebook page. Ay, labas ng labas to. Si Aditi. Halos lahat nakakuha nito eh. Creation. Siguro itong second week ng April is a time talaga na nung magiging productive tayo. Kasi parang ang daming nakakakuha nito. Creation. Ibig sabihin, maraming tao yung makaka-accomplish ng ng mga goals or task, no? You also have morality, focus, reinvention. Morality, this speaks about integrity. Yung integridad, prinsipyo. No, kumbaga, nafe-feel ko dito, ipaglalaban mo kung ano yung mga prinsipyo mo, what you think is right, moral, no? Kumbaga, kung nasa tamang lugar ka, nasa tamang katwiran ka, hindi ka dapat mag-alangan or ma-intimidate, no? Kasi alam mo na nasa tama ka eh. Pwedeng this is something na ipinaglalaban mo, no? Or ipaglalaban mo ngayong second week. Kumbaga, you will stick to your morals, values, beliefs, no? Yun. And, kumbaga, nag-i-stick ka sa what you know is just and right. Okay? Focus. Yan. Very focused ka talaga. Kasi nakikita ko may creation ka eh. Focus ka dito sa mga gagawin mo ngayong second week and siguro marami kayong dapat tapusin, asikasuhin. Kaya talagang kailangan mo focus dito para meron kang makumpleto matapos with the creation card, no? Reinvention, ayan, pwede may mga pagbabago ka gustong gawin sa sarili mo, no? Nire-reinvent mo yung sarili mo. Pwedeng sa physical na aspeto, halimbawa papagupit, no? Papakulay ng buhok or kung ano man itong changes na gusto mong gawin sa sarili mo, nire-reinvent mo yung sarili mo, whether sa physical aspect or hindi. No, halimbawa, nagpaplano ka ng mag-change ng diet para mas maging healthy, habits, no? Yan, yung mga lifestyle changes, yung mga ginagawa mo na para baguhin mo yung sarili mo sa physical na aspeto man yan, spiritual, or sa ibang bagay, no? May mga changes ka. Changes or improvements na ginagawa mo or upgrade sa sarili mo. Physical man yan or hindi. Three of Coins. The Moon. Pisces energy, may Pisces dito. Three of Coins. Collaboration. So, pwedeng may mga bagong projects, mga bagong katrabaho, kakilala,
Okay? May mga ano dito, yung parang workshop, seminars, or anything na parang gagawin mo, yung may mga activity kung saan nakiki-interact ka, nakiki-co-create ka, yan, co-creation, collaboration sa iba, partnership, no? Teamwork, partnership ito. Pwedeng may mga group activities, or yung mga, basta mga grupo-grupo, may ma-accomplish or kailangan gawin na hindi lang ikaw, may mga ano ka, may mga makakasama ka, makakatulong ka dyan sa bagay na yan na gagawin, no? The Moon. Pwedeng Three of Coins is also appreciation, no? Kung halimbawa, nare-recognize yung mga ginagawa mo, napupuri ka, nabibigyan ka ng credit doon. Okay? Ito kumbaga, merong tao or mga tao dito sa paligid mo na nakikita nila yung yung effort mo, yung kagalingan mo, and nila yon, parang inire-recognize nila, no? Binibigyan ka nila ng recognition or merit doon sa bagay na ginawa mo dyan, na na pwedeng na-impress sila, or na-appreciate nila, or natutuwa sila, no? Or nagagalingan sila sa sa performance mo. The Moon. Gumaganon siya si ate, oh. Ibig sabihin parang meron ako nasi-sense na parang may sina-silence dito. Kung ano man yung nararamdaman, instead na sabihin, parang tinatago na lang sa sarili. Oh, silencing your emotions. Or kasi Moon is about fears, insecurities, feelings mo. Hindi ko alam kung ikaw tong gumagawa to sa sarili mo, na sinasilence mo itong mga feelings mo. Ibig sabihin, you are choosing not to talk about yung mga nararamdaman mo or yung mga iniisip mo, no? So, you are keeping this to yourself. Hindi mo siya sinishare sa iba. Sinasarili mo lang or tinatago mo. Hindi ko alam kung anong reason or purpose, no? Pero, yun na nga. Parang, kinaquiet mo yung sarili mo eh. Instead na mag-confide ka, magsabi ka sa iba, or i-express mo, parang lalo mo siyang, kumbaga, instead na outward, inward, parang yung introvertedness, parang ganun, hindi mo siya nire-release eh, hindi mo siya ine-express. Sina-silence mo itong mga mo. Itong mga iniisip mo or nararamdaman mo about someone or something. Ten of Swords. Parang energy ng nag-collapse or bumigay. Okay, parang pag sinabi nating bumigay na, pwedeng na, hindi na kinaya, gumuho na, nag-fail na, nag-end na, pwedeng ending kasi ito eh. Kumbaga, ano man ang tinutukoy nito, kumbaga nag-rock bottom na siya, bumigay na. Hindi na kinaya, halimbawa, exhausted ka na sa exhausted ka na sa pagpapasensya, bumigay ka na. Exhausted ka na sa BS nitong person na to, pumutok na yung galit mo, ganun parang basta meron ditong something na sa dami at paulit-ulit mo nang nai-experience yan, lagi nang ginagawa sa'yo, pwedeng sasabog or bibigay ka na rito, no? Ayan. Ten of Swords. Masyado ng maraming
kumbaga masyado ng maraming na itanim na sword sa likod mo. Pwedeng hindi mo na siya kinaya. Kaya ang tendency is bumigay na, nag-end na, or nasagad na. Yun, nasagad na yung limits eh. Yun yung nafe-feel ko rito eh. Kumbaga napuno na yung salop. Napuno na yung pasensya, nasagad. Yan, yung energy ng nasagad. Kumbaga wala nang mapaglalagyan na ano na siya, na overload. Diba, gano'n naman kapag na-overload, bumibigay eh. Diba? Excuse me lang sa alarm ko. Three of Swords. Pwedeng iba bumigay na pagdating sa relationship. Hindi na kinaya itong mga nangyayari or ginagawa sa'yo. Sobrang sobrang sakit na. Ayan. Sobrang sakit na yung ginawa sa'yo. Pwedeng iba nag-break up, end ng relationship. Pwedeng iba na, sangkot pa kayo dito. Kung hindi man ito jowa-jowaan, break up ng relationship, pwedeng betrayal, no? Betrayal or break up or third party. Anything na naging very painful para sa iyo itong ending na to, itong ginawa sa iyo. Kung ano man yan, may kinalaman man yan sa pag-ibig or hindi. Etong kung nag-break kayo dito, yan yung magpapatapos ng suffering, ng pain na nararanasan mo. Lalo na kung matagal ka nang nasasaktan dyan. Or nagsasuffer dito sa partnership na yan, sa relationship. So, parang blessing in disguise pa rin itong nangyaring painful na to. Kasi yan yung yan yung magiging reason na mag-end na. Magkaroon na ng makaka-break free ka na, hinga ka na ng malalim, magbibigay sa iyo ng relief itong ending na to or itong breakup na to. Kasi pwedeng matagal ka nang nagsasuffer dito. Ayan nga yung moon, diba? Sabi ko parang sinasilence mo lang yung sarili mo. Pwedeng sinasarili mo lang, hindi mo siya sinasabi. Or pwedeng matagal ka nang nagtitiis. Kasi yan yung evidence na matagal ka nang nagtitiis. Ten of Swords and the Moon. Kaya nga ito bumigay na eh. Dumating na sa point na nasagad na. Wala nang paglalagyan ng sword. Naipon na yung pain, naipon na lahat. Bumigay na, no? Tignan natin love life mo. Baka third party. Kaya pala. Third party. So, pwedeng iba dito, third party yung dahilan. Third party or betrayal. Diba yun nga yung sinasabi ko kanina. Freedom, surrender. Inner growth. Missing, thinking of you. So, mukha ngang nakalaya ka na kasi. Ayan yung Ten of Swords mo and Freedom card. So, matagal ka na nagsasuffer dito, matagal ka nang nagtitiis. Itong breakup na to, betrayal, ending, or third party situation. Dahil dyan, makakalaya ka na dahil dito sa breakup, sa Ten of Swords, kapag nag-end na nga yan, or nag-end na. Hindi ko alam kung tapos na or mangyayari pa lang to sa inyo eh. Okay? So, magkakaroon ka ng freedom or nagkaroon ka na ng freedom dito sa sa nagpapasakit sa'yo na connection or relationship.
Kaginhawa yan sa'yo. Okay? May ahas din dito sa energy mo. So, hindi ko alam kung merong umahas sa person mo. Yun na nga, siguro yung third party. Pwedeng hindi mo ine-expect. Baka nga kakilala mo pa or friend, no? Hindi ito para sa lahat, ha? Pero baka lang. Kasi feeling ko may umahas. Pwedeng kakilala mo rin. Yun yung umahas dito sa person mo. Yun yung agaw. At yung person mo naman, nagpaagaw naman. Bumigay naman, no? Okay? So, pwedeng yan. Parang ang feel ko dito, hindi mo ine-expect the worst feeling na malalaman mo yung umagaw sa person mo, yung nag-betray sa'yo, ikakilala mo pa, kaibigan mo, or kung sino man, no? Nakakilala mo. Pwedeng yun yung napipick up ko rito. Hindi mo ine-expect na magagawa nila sa'yo yan. Kaya sobrang sakit, no? 3 swords yung nakatusok sa'yo, 10 swords yung nakatusok sa likod mo. Okay? Ikaw ay matagal nang nanahimik, nagtiis, nagpasensya. Dito, matagal ka nang nag-suffer. Pwedeng matagal na kayong nagkakaproblema ng person mo, pero yun na nga, sabi ko nga, yung ending na yan pa yung magbibigay. Yung breakup or ending na yan pa yung magpapalaya sa'yo. Freedom, yan pa yung makakapagpaluwag sa puso mo kahit papano. Mas mahirap yun yung nandun ka pa sa relationship tapos patuloy yung pain, patuloy yung suffering mo dun. Diba? Torture. Mas torture yun, no? At least, kung nag-end na yon, kung it's not meant to be, at kung wala naman ng maganda ring na idudulot sa'yo, puro pain and suffering na lang, mas better na mag-end yun. And yun nga yung nagbigay sa'yo ng blessing in disguise, ng relief. Na para kang kahit papano nabunutan ng tinik, no? Ngayon, nagpo-focus ka sa inner growth. Healing sa sarili mo. From this breakup, from this betrayal, or painful na ginawa sa'yo nitong person mo. At pwedeng hanggang ngayon, naiisip mo pa rin siya or naiisip ka pa rin niya. Siguro meron ding guilt kahit pa paano tong person na to sa'yo, no? Pwedeng naiisip ka niya or ikaw to na nakakaisip. Siyempre, mahirap naman talagang kalimutan yun, Okay? So, yan yung mga na-pick up ko sa love life mo. Tignan na natin yung closing messages for you, Capricorn. Bravery. Explore your inner wild places. Lakas ng loob na makipagsapalaran, sumubok. Exploration. Baka kailangan mong kailangan mong lakasan yung loob mo. Baka ikaw ay nag-aalangan, Capricorn. Hindi ko alam anong mga fears, inhibitions meron ka dito sa bagay na tinutukoy na pwedeng gusto mong gawin. Baka living out of your comfort zone ang ibig sabihin yan. Or pwedeng yun nga, magkaroon ka ng confidence or lakas ng loob, no? Pwedeng yun yung nire-remind sa iyo. Huwag kang matakot na mag-explore, yan. Huwag kang matakot na mag-try, mag-explore ng ibang ways or possibilities. Acceptance, the cycle of life, no? So, cycles, yun nga, yung sinasabi ko, yung mga cycle na
paulit-ulit nating dinadaanan sa buhay natin. Pero minsan, 'di ba, may mga endings and beginnings. Constant naman yung mga yung mga pagbabago sa buhay natin, at saka yung mga ending hindi na bago sa atin 'yan. So ito lang naman yung ang sinasabi ng card mo is papaano ka nagmo-move on or nakaka-keep up sa gulong ng buhay doon sa mga cycles na pinagdadaanan. No? How are you coping? Acceptance. Kasi kung hindi mo na tatanggap yung mga cycles na yan, especially yung mga ending, paano ka magko-continue? Kasi hanggat buhay tayo, may mga ganyan. Continuous lang. No, it's a matter of acceptance. Kung ano man yung mga nag-e-end sa buhay natin. Cycles, no, na kailangan nating pagdaanan. So, ito yon kung paano mo tanggapin itong cycle ngayon na nangyayari sa buhay mo, Capricorn, itong sitwasyon mo ngayon. Yan yung tinutukoy. So, may mga bagay na talaga dapat matanggap natin, whether we like it or not. Talagang, yun yung cycle na pinagdadaanan mo or pagdadaanan mo No? Kumbaga, hindi pwedeng hindi tayo mag-continue sa buhay dahil lang hindi natin matanggap yung ganito, ganyan, okay? Patience, through the darkness to the light, ito na yon. Kung dumaan ka man sa pain, suffering, patience lang talaga kailangan mo. Kung meron ka pa ring pinagdadaanan ngayon, Capricorn, na mahirap na sitwasyon, madilim na sitwasyon, ayan. From darkness, ikaw ay makaka-transition sa light. Ibig sabihin, lilipas at lilipas din itong madilim na pinagdadaanan mo. No? Mahirap na kalagayan or madilim na kalagayan na kinaloroonan mo, lilipas at lilipas yan. Kailangan mo siyang pagdaanan. Pero makakalagpas ka rin dyan. Ayan, may light at the end of the tunnel dito Ibig sabihin, makakaalpas ka pa rin dyan Patience lang talaga. No? Kahit gaano man ka dilim itong dinadaanan mo, gaano kahirap, may kaliwanagan pa rin doon sa dulo. Ibig sabihin, hindi ka naman forever dyan sa ganyang kalagayan. As long as ipipiliin mong mag-continue to move forward. Magpatuloy ka lang. Magtiis. Pasensya lang. Kailangan mo hanggang marating mo yung makumpleto yung transition, no? At ikaw ay makaalpas dyan sa mahirap or madilim na sitwasyon na kinalalagyan mo. Okay? Take care. God bless and babush.